ating lahat mga kaibigan, muli namang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic mga kababayan, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ronde TV mo. Tuloy na tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Yun ang ito yung nangyayari mga kababayan sa loob ng isang Victory Bus Liner, yung nag-viral nga na bigla na lang pinagbabaril yung magka-live-in partner, doon sa isang Victory Bus Liner mga kababayan. Isinalaysay nga ng mga kapatid mga kababayan kung ano ba ang naranasan din ng kanilang kapatid na hirap sa kamay ng kanyang sariling anak. Wala namang ibang pinagbibintangan mga kababayan kung hindi itong anak ni Aling Gloria mga kababayan na si alias Tisoy, dahil nga itong kanyang anak nga ay nakasuhan o kinasuhan nga ng kanyang sariling ina. Ito nga yung isang dahilan mga kababayan na sinisilip ng ating Philippine National Police na dahilan kung bakit itong si alias Tisoy ay pinapapatay niya yung kaniyang sariling ina mga kababayan. Ito na nga mga kababayan ang salaysay ng mga kapatid ni Gloria Atiliano na pinagbabaril doon sa loob ng Victory Bus Liner. Ito na, panoorin natin ito sabay-sabay. Nais po naming malaman kung kamusta ho siya bilang kapatid, kasi nabanggit niyo po sa amin, sir, ilan ho ba kayong magkakapatid? 4 po. 4. Kamusta ho si Ma'am Gloria? Okay naman po ang relationship namin mga magkakapatid. At maganda po pala, sama-sama kami, banding kami, masaya. Ma'am, kamusta ho siya dahil 3 ho kayong babae? Ano ho yung mga hilig ho niyo nung mga kabataan? Po ma'am, mahilig talaga sa video okay, gano'n. Talagang masaya yung banding namin na magkakapatid. Madalas ma'am, ano nga pinag-aawayan po ninyo ni Ma'am Gloria? Ng kabataan namin sa gawa ng bahay. Oo. Kailan po siya, Ma'am Susana, na nag-asawa? Galing yata ng Singapore. OFW pa siya ng Singapore Doon sila nag-meet ni yung asawa niya, si Kuya Charlie. Ibig sabihin po, Madam, ano ho ang mga negosyo ni Ma'am Gloria? Sa pagkakaalam niyo po, paano po siya mula ho sa ganito, talagang dumire-diretso ko yung kanyang career. Oo. Talagang very siya, businesswoman talaga siya. Oo. Talagang ang gusto niya stable ang kalagayan ng business, ang buhay niya, pamilya, lahat. Usually sir, ano yung pinaka-negosyo ho niya ni Ma'am Gloria? Yung latest po ma'am na business niya is buy and sell ng palay. Opo. Ngayon, nung kalaunan na, medyo naglaylo siya dahil gawa na siguro nararamdaman na niya ng di nagaanong kumikita. Ayun na, nag-decide siya yung stop na negosyo. Opo, pero nabanggit po ninyo na mahilig po siya na mamasyal. Yes. Opo. Ma'am Susana, saan po ang mga pinupuntahan ni Ma'am Gloria? Canada, Switzerland, Germany. Dami niyang napuntahan ma'am. Kulang na 1 buwan pa yata siya sa Malaysia kasama mga kaibigan niya. Actually si Kuya Arman siya yung parang comfort zone niya. So wala akong masabi kay Kuya Arman. Ano ba ang naging dahilan ng hiwalayan nila itong kanyang asawa? Hindi ko alam kung bakit naghiwalay sila ni Kuya Charlie original. May idea ka ba bakit sila naghiwalay ng kanyang asawa? Nawalan na sila ng interest ng bawat isa, oo. Tapos yun, nag-usap na sila, nag-decide sila na may agreement silang dalawa. Nawala na pakialaman. Nung naikwento sa akin na may kachat siyang Arman Bautista, hanggang sa pinakilala sa amin personally. Kailan po ma'am umuwi si Sir Arman dito? Kumbaga dito na ba siya tumira? Hindi naman siya tumira, namasyal lang ma'am. Hindi sila naglilipin. Parang on and off lang. Parang bisita o kaya bakasyon o kaya mag-date. Parang date. O kaya 2 days, 1 day, ganun doon. Ano po ang naging problema lately ni Ma'am Gloria? Yung sa kanila yung anak nila. Yun, doon na siya nagkaroon na parang na-depress. Ano ba ang nangyari daw ma'am? Bakit kinasuhan niya yung kanyang anak? Kasi pupunta sila ng Canada. Nauna yung anak,
Tapos maganda yung kanang atin noon yung pangarap niya para sa kanyang anak. Gusto niya yung magkaroon siya ng magandang buhay, makapagtrabaho siya sa Canada. Sayang. Kasama pa nila noon yung apo ni Ate Glo, yung pangalan si Tyrell. Pero nung mga ilang buwan na nandun na, bigla naman na umuwi itong si Tisoy na saka na lang nalaman ni ate nung nandito na si Tisoy sa Pilipinas. Hindi nagpaalam. Pero ito pong si Ma'am Gloria, pumunta rin po ng Canada. Yes ma'am, yes ma'am. Pumunta siya ng Canada. Hindi ho ba sila magkasama sa bahay para hindi niya nalaman na umuwi pala si Tisoy ng Pilipinas? Hindi ma'am, hindi sila magkasama. Nauna kasi si Tisoy doon. And then after 3 months, sumunod siya. Kasama na yung apo. Ang ina-expect niya, mag-i-stay sila ng isang bahay. Pero hindi natuloy yun. So, umupa si Tisoy ng sarili niyang apartment. Pero ano ho ang ginagawa po ni Ma'am Gloria doon sa Canada? Pasyal lang sana, kaya lang nung nawala yung passport niya, nag-part-time siya. And then si Tisoy po, ano po dapat yung trabaho niya sir doon sa Canada? Ganun din ma'am yung pagka may trabaho na ibibigay sa kanya. Yun. Kasi sasamantalahin niya yung oras at araw niya doon. Anong buwan po ito nangyari ma'am? Yung nalaman na umalis po ng Canada at bumalik ng Pilipinas. Anong buwan po ito at taon? February this year. Nung nalaman po ni Ma'am Gloria na umuwi ang kanyang anak at anong sumunod po na nangyari ma'am? Nung nalaman niya, kasi nga nawala yung passport niya, inaantay nila sa embassy. Yung Monday na yun, yata Monday, hindi siya dumating. Yun pala, nasa Pilipinas na. Paano po umabot sa kasuhan na carnapping and robbery? Ang nangyari po kasi yan ma'am, nung nasa Canada pa lang si ate, inahack na yung account niya. Hindi siya makapag-reach out sa amin kasi nahack yung account niya. So ang ginawa yata ni Ate Glo, yung kamag-anak namin doon, pinakontak nila si sister namin si Lita para makapag-communicate dito. So, nung nakapag-communicate na si Ate Glo dito, sinabi sa amin na si Tisoy nandito na sa Pilipinas. Saan po o dumiretso ma'am? Si Tisoy, sa pamilya po niya, pangalawa. Yung carnapping po na kaso, ano po yung nangyari doon? Ang nangyari po doon, ma'am, ang pisa doon, nung yung katulong niya ay pupunta dito kasi yung katulong niya sa barrio, pumupunta lang yung katulong niya dito maglilinis. Hindi na siya makapasok. So, nung hindi na siya makapasok ngayon, nag-report sa amin. Tapos, nabalita na ni ate. Doon na nag-umpisa na iyak yung ate ko. Nawawala ho yung kanyang sasakyan. Nawala. Kinuha niya. Oo. Kinuha. Oo. Hindi namin alam kung sino kumuha kasi bigla na lang dumating siya doon. The next day, hindi na mahanapan. Kasi ganito yan. Kung nabalitaan niya na yung katulong ay hindi na makapasok, ibig sabihin, napalitan na yung mga doorknob, gano'n yung mga padlock. Oh? So, meaning to Kaya say pala na umuwi siguro. napasok na yung bahay. At gano'n din yung mga tenant dito ay silang nakakakita na itong si Tisoy ang pumapasok diyan. Kaya ang instruction niya sa amin ni Ate Glo, huwag kayong papasok. Baka mamaya kami pa mapagbintangan. Yung robbery po, ano ho ang nawala pa ho ba? Nung dumating na si ate na galing ng Canada, kasi bilang kagawad, ma'am, sinabihan ko si ate na bago kami pumasok dito sa pamamahay niya, pupunta muna kami ng Barangay San Fermin at humingi ng tulong doon sa mga tanod o mga kandyan. Ngayon, nung pumunta sila dito, iba na yung padlock yung pintuan niya. So, ang ginawa ng mga tanod, sinira nila itong padlock ng pintuan ni ate dito sa Mindo. Pagpasok ni ate, iba na naman yung lock yung sarili niyang kwarto. Sinira na naman itong mga tanod. Pagdating doon, ang diniritso ni ate na tinignan yung bolt, bukas na wala nang laman. Doon na siya napaiyak, talagang lulupay-pay na sa iyak kasi walang natira mo. Ngayon po may mga nabalita, sir, para maging klaro sa mga netizens natin kay Senator. May balita na that time ay papunta ng hearing noong November 15. Ano po ang istorya na? Narinig ko lang nung
kinausap ni attorney doon sa Rapid Tulfo in Action nung na-interview po ako man, doon ko lang nalaman na may hearing pala. Actually, may hearing pala sila ng November 15. Ang gawa lang doon, ma'am, hindi natuloy. May mga seminars, itong mga fiscals, kaya hindi natuloy, so na-postpone. Si ate, pupunta na ng Tarlac. Nabanggit ko po na parang pabisibisita lang si Sir Arman. Pero nung that time po, ilang araw na po ba siya nandito? Dumating sila November 13 kasi nga magre-release si ate ng binhi ng palay sa barangay. Nung nakaano na siya, yun nga, may nakalimutan siya sa Tarlac, bumalik sila ng November 15. Hindi na niya nagamit yung sasakyan. Mga naikwento po ba siya sa inyo na naging pag-aaway nila ni Sir Arman o may nakaaway rin po si Ma'am Gloria? Wala man. Siya pa ang nang-aaway kay Kuya Arman pa. Medyo irritable kasi minsan si ate. Sa kondisyon niya kasi may diabetic siya. May kaaway po ba siya dito sa lugar ninyo? Wala. Matagal na siyang business, nagbi-business, wala siyang Ngayon po, ano naman ho ang masasabi ng anak po ni Ma'am Gloria sa relasyon na meron po siya ngayon kay Sir Arman at kay Ma'am Gloria? Okay po ba siya doon? Parang ang kwan ni ate noon, nararamdaman niya na parang siguro yun yung dahilan na parang medyo matabang na yung pakikitungo ni Tisoy sa kanya. Kay Arman kaya nag-decide si ate noon na hiwalayin niya si Arman. Pero nung pupunta sila ng Canada kasi ma'am, parang wala na sila eh. Wala na sila ni Arman. Nung pumunta sa amin, sinunod niya yung wish ng anak oo, niya. sinunod niya. Yung mga belongings po ng ating mga biktima doon sa bus, na-turn over na ho ba sa inyo? Binalik po sa akin. Ano po yung mga gamit po na naiwan? Relo, tapos yung mga Bukas. passbook niya, yung mga ATM niya, cash na 16,000, tapos yung kwentas niya, ma'am. Nabanggit, wala namang nawala. Wala naman sa And then yung cellphone ho, ayan, nakita na ho ba ng mga polis para ma-check ho yung mga conversations? Yung cellphone niya, ma'am, hindi naman nawala eh, kasi naiwan niya. Ito, natignan na ng ating mga kapulisan. Inuha po na nila. Ibig sabihin po, yung cellphones po ni Ma'am Gloria nasa pulis na ho natin. Ngayon po, ma'am, no, na ito ayan nangyari na. Ano ho ang masasabi ng side ni Sir Arman? Nakakausap niyo po ba? Yung nakakausap, ang sagot po yung bata kasi humihingi po yung mga kapulisan ng death certification. Ang sabi po yung anak ni Arman, tita, ayaw na namin ng gulo. Yun ang sagot lang nila sa amin. Gusto daw nilang manahimik. Ayaw nila na ituloy yung kaso. Pero kayo po, ano ho ang desisyon ng pamilya? Gusto namin magkaroon ng justice sa pagkamatay ni ate kasi hindi niya deserving yung ginawa sa kanya. Hindi niya deserve yun. So asahan po ninyo na kami po, tutulong po si Senator Raffy po dito sa kaso ni Ma'am Gloria at hindi po namin titigilan yung ating mga kapulisan na papanagot ho natin yung mga suspect po rito at tututukan ho natin ito. Nakausap nyo na rin po si Tisoy sa nangyari. May mga nabanggit po ba siya sa inyo? Wala. Kayo po ba? Hindi pa kami nag-uusap. Hindi pa siya kinakausap. Ako lang yung kinakausap. Kamusta ho kapag kinakausap po ninyo? Okay naman, ma'am. Hindi naman, basta sa akin lang kasi, ma'am, for the sake kay ate yung maayos yung kwan niya, yung living niya. Kalmado lang kami, ma'am. Ayoko yung magsumbatan o ano. Basta ako lang muna yung kinakausap ni Tisoy. Ngayon ako yung kwan. Pero itong dalawa, tinatanong ko sila. Kayo sir, kaya niyo bang makausap? Ako naman pagka kinausap ako, di nag-uusap kami. Pero madalas kahit nag-kuhan kami. Hindi. Oo. Ang kwan lang namin, ma'am, sa Rapid Tulfo in Action, isa sa mga inaasahan namin na tutulong sa amin. Kasi natatakot din kami, ma'am, sa safety ng pamilya. Lalong-lalo na ako kasi ako yung nakikita sa TV. Sa totoo lang, ma'am, isa sa kay Rapid Tulfo in Action talaga yung pagtitiwala, 100% nagtitiwala po ako sa programa ninyo.
Kasi yung wala si ate dito, ako yung lagi niyang nakakausap, yung parang mag-best friend kami. Sabi niya, Susan, sabi niya, ano kaya pupunta ako kay Sir Rafi Tulfo para maakuan itong kaso ko, sabi niya. Kasi pag, di ba man pag dito, parang tagal. Sabi niya, yung tagal, parang hindi mo usad yung kaso. Kasi nga ilang beses nga siyang pinatawag ng yung anak niya, hindi nag-a-appear. Kaya sabi niya noon, ma'am, pupunta na yata ako kay Sir Rafi. Pero hindi, kung bakit hindi matuloy-tuloy, ma'am. Ate, alam ko nakikinig ka. Yung bilin mo sa amin tatlo, hindi namin pababayaan yung mga apo mo. Dito na si Sir Rafi Tulfo, alam ko na hindi mo man siya nakausap personally. Alam ko na si Sir Rafi, tutulungan ka niya, tutulungan kami na naiwan mo upang ma-solve na yung kaso mo, ate. Gabayan mo kami, ate. Nandun din yung tako kung anong plano yung mga tao sa amin. Sir Rafi at saka kay Congressman Jocelyn Tulfo, maraming pong salamat at binigyan niyo po kami. Yun ang mga kababayan, ang panayam sa mga kapatid ni Ate Gloria, mga kababayan, yung pinatay nga sa loob ng isang Victory Bus Liner, mga kababayan. Yun yung interview ng programa ni Senador Idol Rafi Tulfo, ang Rafi Tulfo in Action, mga kababayan. Yun ang sana nga mabigyan ng hustisya, yung pagkamatay ng kanilang kapatid, kasi nga sabi ng mga kapatid ay hindi deserving yung pagkamatay ng kanilang kapatid, mga kababayan. Masakit talaga isipin na ganun-ganun na lang kinuha yung buhay ng kanilang kapatid. At yung nito, mga kababayan, na hindi man lang ninakawa ng pera, hindi man lang kinuha yung kwintas, nagpabaya din itong mga gunman na ito. Magkano ang binayad nito? 60,000 bawat isa, mga kababayan. Tapos ang down payment, ang pagkakalam natin, ay 20,000 bawat isa. Yun na nga, wala namang nawala na gamit. Ibig sabihin, mga kababayan, ay sinigurado talaga na mapatay itong dalawa, mga kababayan. Lalong-lalo na itong ina ni Tisoy, na yun nga siguro talaga, mga kababayan, ang target. Nadamay lang itong si Kuya Arman, dahil nga pasulpot-sulpot lang pala ito sa kanilang lugar, mga kababayan. Kawawa naman din yung pamilya ng lalaki na nadamay lang, mga kababayan, sa galit ng anak nitong si Ate Gloria, mga kababayan. Yun na nga, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Nakakalungkot yung ginawang interview ng Rafi Tulfo in Action sa mga kapatid ni Ate Gloria, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kung may signal tayo, Okay, lumabas naman. Shoutout kay Lucina. Di ko makita, tatanggalan natin sunlas. Shoutout kay Lucina at Taga. Shoutout kay Lumbas Kitchen. Shoutout kay Chiri Singson. Shoutout kay Ma'am Berje Verhel di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Kay Rosalinda Biho, shoutout Husing Jusing Astilero, shoutout. Estinili Pawil, shoutout. Shoutout kay Rosalie Blasi. Shoutout kay Luciana. Shoutout kay Karina. Shoutout kay Aurora Runyo. Shoutout kay Philip Gubaton. Shoutout kay Carmelita Halasgo. Shoutout kay Aki Kicks 452. Shoutout kay Frank Minis. At kay Onopri Masilang. Yan ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.